Ang pinakakilalang higante sa kasaysayan ay si Goliath. Mula sa Biblia, siya ay isang kampiyon mula sa Philistine camp na nakipaglaban bilang isang nakabaluti na karwahe. Isang kampiyon na nagngangalang Goliath na mula sa Gat na lumabas sa kampo ng mga Filisteo. Ang kanyang taas ay gasiko at isang tangkal. Sa unang Samuel 17 verse 4, hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng impormasyong iyon dahil hindi naman natin sinusukat gamit ang siko o tangkal kung gaano ba kalaki si Goliath. Kaya ilagay natin ito sa mga salitang karaniwan. Si Goliath ay isang napakalaking tao, hindi bababa sa 9 na talampakan at 9 na pulgada ang taas nito. At kung isaalang-alang mo ang haba ng kanyang mga braso, maiisip mo kung gaano siya kahangahangang nilalang na hindi lamang ang kanyang sukat kahit na ang tansong helmet sa kanyang ulo ay tumitimbang na ito ng 5,000 na siklo. Sa kanyang mga binti ay nagsuot siya ng ukit na tanso at isang sibat na tanso ay nakasabit sa kanyang likod. At napakabibigat talaga ng mga baluti na nakalagay kay Goliath. Makikita natin kung gaano nga ba siya katanyag sa panahon iyan. Mula balikat hanggang tuhod, ang panangga nila mga kaibigan ay napakalaki na tumitimbang ito ng 5,000 shekels ng bronze na katumbas ng 175 hanggang 200 pounds sa moderno nating termino. At kasama si Goliath sa mga armored na mga soldiers ng mga Filisteo. At si Goliath mga kaibigan sa kabilang banda ay nakasuot ng bronze na helmet, bronze na leggings upang protektahan ang kanyang shins at may dalang bronze javelin o sibat na nakasampay sa pagitan ng kanyang mga balikat. Ang ulo ng kanyang sibat lamang ay tumitimbang na mga kaibigan ng 600 siklong bakal o mga 20 hanggang 25 libra ayon sa nakasulat sa kasaysayan. Kaibigan, hayaan mo ang iyong isip na mag-isip ng ganoong kahangahangang tanawin sa isang sandali. Isipin mo kung gaano nakakatakot ang pagharap sa isang higante na katulad ni Goliath. At kung ikaw ang haharap sa kanya, ay malaki ang magiging takot natin sapagkat sa itsura pa lang niya ay tinabaga imposible na mananalo ang kalaban-laban sa kanya. At pansinin ang ginawa ng dambuhalang mga dirigma na ito. Si Goliath ay tumayo at isinara sa hanay ng Israel. At sa panahong iyan, bakit ka palalabas at pipila na makipagdigma? Ito ang binanggit ni Goliath mga kaibigan sa bayan ng Israel. Pumili ka ng lalaki at ibaba mo siya sa akin. Kung kaya niyang labanan at patayin ako, ay magiging sakop niyo ang buong Filisteo. Ngunit kung magtatagumpay siya at mapatay ko siya, ay magiging sakop namin ang buong bansa ninyo. Ito ay mababasa natin sa 1 Samuel 17 verse 8 to 9. Ito ang sikat na estratehiya ni Goliath noong unang panahon. Nakikipaglaban siya one-on-one upang maging kinatawan ng buong hukbo ng mga Filisteo. Ako ang mananalo at ako ang pinakamahusay. At hindi naglalabas si Goliath ng isang mensahe na hindi niya talaga gagawin. Naghahamon siya at talagang makikipaglaban talaga siya. Ang hamon na ito ay tumagal ng 40 days. Ang mga Filisteo ay lumalapit tuwing umaga at gabi at tumatayo. Siya ay nagmamarcha roon tuwing umaga at gabi sa loob ng mahigit 1 buwan na ipinagmamalaki ang kanyang laki at lakas na may humamon sa kanya. Samantala sa mga kabundukan ng Huda malapit sa Bethlehem, isang kabataan, ang batang lalaki na nagngangalang David, ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. Masyado pa siyang bata para sumali sa hukbo. Ngunit sa totoo lamang, malamang na hindi alam ni David ang hidwaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo noong panahong iyon, at maaring hindi pa niya naririnig ang patungkol kay Goliath. Ang tanging alam niya lang ay ang 3 sa kanyang mga nakakatandang kapatid na lalaki ay naglilingkod sa hukbo ni Saul. Sa kabilang banda, ang ama ni David ay nag-aalala sa kanyang 3 panganay na anak na lalaki ni Jesse. Si Jesse ay tumatanda na. Siya ang tatay ni David at malamang na hindi niya makumpleto ang paglalakbay sa mga bundok ng mag-isa. Kaya tinawagan niya ang bunsong anak at sinabi sa kanya, "David, gusto kong utusan kita anak.
Dalhin mo ngayon sa iyong mga kapatid ang isang efa nitong inihaw na butil at ang 10 tinapay na ito at tumakbo ka sa kampo patungo sa iyong mga kapatid. Ito ang banggit ni Jesse sa kanyang anak na si David. Dalhin mo rin itong 10 hiwa ng keso sa pinuno ng kanilang libo at tignan mo ang kapakanan ng iyong mga kapatid at ibalik ang balita tungkol sa kanila. Ito ay mababasa natin sa 1 Samuel 17 verse 7 to 18. At si David ay bumangong maaga sa kinaumagahan at iniwan ang mga tupa sa isang tagapag-alaga at yumaon gaya ng iniutos sa kanya ni Jesse. At siya ay dumating sa trench habang ang hukbo ay lumalabas sa pagkikipaglaban at sumisigaw para sa pagbabaka. Pagkatapos ay habang papalapit siya sa labas ng kampo ng mga Israeli, napansin niya ang mga tropa na naghahanda para sa labanan at narinig niya ang sigaw ng digmaan. Gusto lang niyang obserbahan at makita kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay pumunta si David sa front line para batiin ang kanyang mga kapatid. Iniwan niya ang kanyang mga bagahe. Sa pangangalaga ng tagahawak ng bagahe, iniwan ni David ang kanyang mga gamit sa tagapag-ingat ng mga panustos. Tumakbo siya sa mga linya ng labanan at tinanong ang kanyang mga kapatid kung kumusta sila. Habang nagkipag-usap siya sa kanila, si Goliath, ang kampyon ng mga Filisteo mula sa Gath, ay lumabas mula sa kanyang mga linya at sumigaw ng kanyang karaniwang pagsuway at narinig ito ni David. Ating tignan kung ano ang mga sumunod na senaryo. Habang nakatayo roon kasama ang kanyang 3 kapatid, si David ay nakarinig ng malakas na sigaw mula sa kabila ng libis at kaagad ang bawat isa sa kanyang malapit na paligid ay tumatakbo sa likuran at gumagapang sa loob ng kanilang mga tolda. At ang lahat ng mga lalaki ng Israel, nang makita nila ang lalaki ay tumatakas mula sa kanya at labis na natakot. Tandaan na hindi pa nakita o narinig ni David ang God Giants Challenge na ito. Habang tumitingin siya sa buong larangan ng digmaan, nakita niya ang isang higanteng lalaki na natatakpan ng baluti na sumisigaw ng pagbabanta at pagsuway at pagmumura sa Diyos ng Israel. At nagalit dito si David. Tandaan na ito ang ika-41 na araw na ang mga Israelita ay nakaharap kay Goliath. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nangyari ito kay David. Nang magkagayoy, nagsalita si David sa mga lalaking nakatayo sa tabi niya at nagsabi, "Ano ang gagawin sa taong pumatay sa Filisteyong ito at mag-aalis ng kadustaan sa Israel, sapagkat sino itong hindi tuli na Filisteyong ito upang tuyain niya ang hukbo ng buhay na Diyos at mga tao?" At ang mga tao ay sumagot sa kanya ayon sa kanyang salita na nagsasabi, "Ganito ang gagawin sa taong papatay sa kanya." Pagkatapos ay nakilala ni David si Haring Saul. Sinabi ni David kay Saul, "Huwag mawala ng puso ang sinuman dahil sa Filisteyong ito. Pupunta ang iyong lingkod at lalaban siya." Sumagot si Saul, "Hindi ka makakalabas laban sa Filisteyong ito at labanan siya. Ikaw ay isang bata lamang at siya ay isang mandirigma mula sa kanyang kabataan." Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. Kapag ang isang leon o isang oso ay dumating at dinala ang isang tupa mula sa kawan, akin itong sinusundan at sinasaktan ko ito at inililigtas ang tupa mula sa kanyang mga bibig. Nang lumingon ito sa akin, hinawakan ko ito sa buhok, hinampas at pinatay. Parehong pinatay ng iyong lingkod ang leon at ang oso. Ang dituling Filisteyong ito ay magiging katulad ng isa sa kanila, sapagkat ang kanyang hinamon ay ang hukbo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa paa ng leon at sa paa ng oso ay magliligtas sa akin mula sa kamay ng Filisteyong ito." Nang mabanggit ito ni David, sinabi ni Saul kay David, "Humayo ka at ang Panginoon ay sa iyo." Pagkatapos ay binihisa ni Saul si David ng kanyang sariling tunika. Siya ay nagsuot ng baluti sa kanya at tansong helmet sa kanyang ulo. Isinuot ni David ang kanyang espada sa ibabaw ng tunika at sinubukang maglakad-lakad dahil hindi siya sanay sa mga iyon. "Hindi ako makakapasok sa mga ito," sabi niya kay Saul, "dahil hindi ako sanay sa mga ito," kaya ipinaalis niya ang mga ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tungkod sa kanyang kamay, pumili ng 5 makinis na bato mula sa batis. Iniligay niya ito sa supot ng bag ng kanyang pastol
at gamit ang lambanog sa kanyang kamay ay lumapit sa mga Filisteo. Kaya narito si David na nakasuot ng kanyang pinakapangunahing damit ng pastol at armado ng kanyang pinakapangunahing sandata ng pastol. Ang kanyang lambanog at ang kanyang tungkod ay handa ng lumaban. At ito nga mga kaibigan, palapit ng palapit kay David ang isang Filisteo na may shield sa harap niya. Nilingon niya si David at nakita niyang napakabata pa niya, kumikinang sa kalusugan at kagwapuhan, at hinamak niya ito. Sabi niya kay David, "Aso ba ako para puntahan mo ako ng mga stick na ito?" At isinumpa ng Filisteo si David. "Halika rito," sabi niya, "at ibibigay ko ang iyong laman sa mababangis na hayop." Sinabi ni David sa Filisteo, "Ikaw ay pumarito laban sa akin na may tabak at sibat, ngunit ako'y pumarito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamon. Sa araw na ito, ibibigay kay ni Yahweh sa aking mga kamay at sasaktan kita at pupugutan ng ulo. Sa mismong araw na ito, ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbong Filisteo sa mga ibon at sa mababangis na hayop, at malalaman ito ng buong mundo." Isaalang-alang ang mga posibilidad. Si David ay nanatiling walang takot sa harap ng halimaw na ito. Mga kaibigan, ang tanging sandata ni David ay isang lambanog at isang bato laban sa isang higanteng nakadamit at 200 libra ng baluti, isang bato na pinaputok sa hangin gamit ang tunog na whoosh, 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 at iyon ang katapusan nito. Si Goliath ay naging kasing laki ng isang supot ng bato. Malalaman ng lahat nang natipon dito na hindi sa pamamagitan ng tabak o sibat ang sinasabi ng Panginoon, sapagkat ang labanan ay kay Yahweh. Habang papalapit ang Filisteo para salakayin siya, mabilis na tumakbo si David patungo sa linya ng labanan upang salubungin siya. Inahabot ang kanyang bag at kumuha ng bato. Sinampay niya ito at tinamaan ang Filisteo sa kanyang noo. Ang bato ay bumaon sa kanyang noo at siya ay bumagsak sa lupa. Kaya't si David ay nagtagumpay laban sa Filisteo gamit ang isang lambanog at isang bato nang walang espada sa kanyang mga kamay. Sinaktan niya ang Filisteo at pinatay niya ito. Tumakbo si David at tumabi sa kanya. Kinuha ni David ang espada ni Goliath at hinugot niya ito mula sa kaluban. Pagkatapos ay pinatay niya siya. Pinugutan niya ang kanyang ulo gamit ang espada. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang bayani, tumalikod sila at tumakbo. Hindi na bumalik ang mga Filisteo pagkatapos na nangyaring iyon. Nang malaman nila na wala na ang kanilang kampyon, ay hinati nila ang eksena na magkagayoy ang mga lalaki ng Israel at ng Huda ay sumulong ng mahihiyawan at hinabol ang mga Filisteo hanggang sa pasukan ng Gath at hanggang sa mga pintuang daan ng Ekron. Ang kanilang mga patay ay nagkalat sa daan ng Shaarim patungong Gath at Ekron. Nang bumalik ang mga Israelita mula sa paghabol sa mga Filisteo, sinamsama nila ang kanilang kampo. Kinuha ni David ang ulo ng Filisteo at dinala ito sa Jerusalem. Inilagay niya ang mga sandata ng Filisteo sa sarili niyang tolda. Ang biblikal na kwento ni David at Goliath ay isa sa mga pinakakilalang kwento sa Biblia. Ito ay isang aral ng katapangan, pananampalataya at pagtatagumpay na tila baga imposible na mangyayari ang bagay na ito. Si Goliath ay isang higante. Naniniwala ang mga Bible scholars na si Goliath ay isang residente ng Gath, ay kabilang sa mga lahi ng mga higante. Isang residente ng Gath na kabilang sa isang lahi na kilala bilang mga higante. Ang iba pang mga eksperto ay nangangatwiran na si Goliath ay Rephaite dahil ang mga higante ay nawasak sa malaking baha noong panahon ni Noah. Halos 20 times sa Biblia binanggit ang Nephites. Ito ay mababasa natin sa Deuteronomy 2 verse 11, Deuteronomy 20 verse 22, Joshua 12 verse 4 at Deuteronomy 3 verse 11 to 13, sapagkat ang hari ng paasan lamang ang natitira sa mga labi ng mga higante. Masdan ang kanyang higaan ay isang higaang bakal, 9 na siko ang haba niyaon at 4 na siko ang luwang niya. Ang buong rehiyon ng Argob kasama ang buong Bashan na tinatawag na lupain ng mga higante ay talagang totoo ayon na rin sa mga Bible scholars.
Ang ilang mga scholars ay naniniwala din na ang mga Filisteo ay nagmula sa Anakim. Ang katayuan ng kampiyon na si Goliath ay pinahusay ng katotohanan na ang Gath ay isang kuta ng sinuunang Anakim o tinatawag silang mga tribo ng mahigante. Naniniwala ang ilang mga scientifico na si Goliath ay may mga kilalang personalidad sa Biblia na talaga namang napakalaki nila. Siya rin ay may relasyon sa mga higante na binanggit sa 2 Samuel 21 verse 15 to 22 at unang Chronicles 20 verse 4 to 8 na tinuturing din ng mga higante na katulad ni Goliath. Bukod dito'y ang mga Filisteo ay muling nakipagdigma sa Israel at si David ay lumusong at ang kanyang mga lingkod na kasama niya ay nakipaglaban sa mga Filisteo at nanghina si David at si Isbenob na sa mga anak ng higante. Ang bigat ng kanyang sibat ay tumitimbang ng 300 siklong tanso na nabibigkisan ng bagong tabak na inakala na pumatay kay David. Ngunit tinulungan siya ni Abisai na anak ni Servia at sinaktan ang Filisteo at pinatay ang higanteng ito. Nang makagayoy, ang mga lalaki ni David ay sumumpa sa kanya na nagsasabi, "Hindi ka nalalabas na kasama namin sa pakipagbaka upang huwag mong patayin ang liwanag ng Israel." At nangyari pagkatapos nito na nagkaroon ng pagkikipagbaka sa mga Filisteo sa Gob. Nang magkagayoy pinatay ni Sibekai na Husatita si Saf na anak din ng higante. At ganoon rin mga kaibigan, nagkaroon ulit ng mga pagbabaka, napakaraming mga pagbabaka at pinatay ng mga Israelita ang mahigante na katulad ni Elhanan, Jaare o Regim, isang Betlehemita, ang kapatid ni Goliath. Mga kaibigan, itinuturo sa ating mga kaibigan ang kwento ni Goliath sa Biblia, ang isang lesson na kahit na tayo ay kasalukuyang nakipaglaban sa malalaking kalaban at dambuhalang problema na nagbabanta sa ating kapayapaan at kabuhayan, ngunit tayo ay poprotektahan at ililigtas ng ating makapangyarihan na Diyos ang lumikha sa lahat. Kaya naman ang lahat ng hamon sa buhay ay kayang-kaya niya basta tayo ay magpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.